Ano ba mahirap sa pinapagawa ko? Patatamaan mo lang ng tirador mong pako ang mga lata. Bakit hindi mo magawa? Kasi po, may sugat na po ang mga kamay ko kahihila po nitong goma. Wala akong pakialam. Ang utos ko dapat mo sundin. Kanina ko pa tinuturo sa'yo na ganito ang tamang pagkasinta sa mga lata. Bakit hindi ka nakikinig? Hindi mo pa rin natututunan. Paulit-ulit na lang. Hanggat hindi mo tinatamaan ng tirador ang mga lata na sa ibabaw ng batong yan, hindi rin tayo matatapos dito. Naiintindihan mo? Masakit na po talaga ang mga daliri ko sa kamay. Hindi ko na po halos mahila ang goma. Ang gusto mo, palo? Para sa'yo rin ito. Para kung wala na kami ng nanay mo, may kakayahan ka nang ipagtanggol ang sarili mo laban sa mga aswang na aatake sa'yo. Bakit naman po kailangan ko silang paghandaan, Tay? Bata pa po ako. Mas gusto ko po makipaglaro sa mga kaibigan ko. Saka hindi naman po totoo ang mga aswang eh. Ang dami mo sinasabi. Gagawin mo ba itutulak kita niyan sa bangin? Wala akong anak na mahina. Hindi ako nag-aalaga ng batang walang alam sa mundo kung hindi ang maglaro. Ang dapat sa'yo, kahit bata pa'y may alam na sa pakikipaglaban. Kaya kumilos ka na kung ayaw mo masaktan. Pero Tay, hindi ko na po talaga kaya. May sugat na po ang daliri ko. Nagulat ang may 10 taong gulang na si Ara nang bigla siyang paluin ng kanyang amang si Mang Peter sa palad. Ang 45 taong gulang niyang ama ay malimit siyang parusahan sa pamamagitan ng pagpalo sa kanyang kamay gamit ang tsinelas nito. 3 magkakasunod na hampas ang tinamo niya mula sa galit na galit niyang ama. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang matutunang gumamit ng tirador para sa mga aswang na tinutukoy nito. 2 taon na siyang nagsasanay at nagagawa naman niya ng maayos kung paano patamaan ng pako ang mga lata. Ngayon lang siya sumablay dahil puro paltos na ang kanyang mga daliri sa kahihila ng kulay itim na goma ng tirador. Idagdag pa ang 15 pako na kung mamalasin ay bumabaon pa sa kanyang mga daliri. Araw-araw, mula umaga hanggang hapon, ay ginagawa niya ang ganong klasing pamumuhay. Tama na po. Susunod na po. Masakit na masakit lang po talaga ang mga daliri ko. Kapag hindi mo napatamaan ang mga latang yan, sa labas ka matutulog. Pasigok-sigok na tiningnan ni Ara ang nasasaktan niyang mga kamay. Namumula at halos namamanhid na sa sobrang lakas ng palo ng tsinelas sa palad niya. Habang ang tirador ay nakasabit sa kanyang braso, dahan-dahan niyang muling hinila ang goma nito at itinutok sa mga lata. Pero dahil talagang masakit na ang kanyang daliri, hindi niya maiwasang hindi manginig ang kanyang mga kamay at nabitiwan niya ang tirador na mas lalong ikinagalit ni Mang Peter. Mabuti na lang at dumating na ang kanyang ina na may 45 taong gulang na rin na si Aling Mildred. Agad itong tumakbo papalapit sa kanila at iniiwas siya nito sa harap ni Mang Peter. Nakita nitong namumula ang kanyang mga kamay, kaya alam ni Aling Mildred na pinalo siya ng ama. Peter! Anong ginagawa mo? Sinaktan mo na naman si Ara? Nako, huwag kang makialam dito, Mildred ha. Tinuturuan ko na ng leksyon ng batang to. Masyado na naa-addict sa paglalaro eh. Pati ang pagtuturo ko sa kanya sa paggamit ng tirador ay binabaliwala na niya. Nay! Bakit hindi ako makikialam ay sinasaktan mo ang anak ko? Leksyon, hindi nga naranasan ni Ara ang maglaro, tapos ganito pang gagawin mo sa kanya? Para hindi niya lang nagawa ang gusto mo, papaluin mo ang kamay ng anak natin? Anong klase kang ama? Umahimik ka! Masakit na po na yan daliri ko sa kamay. Pinipilit po ako ni tatay na patamaan ng mga lata. Narinig mo na? Tumigil ka na sa pagtuturo sa anak mo. Huwag mong kalimutang babae si Ara, hindi lalaki. Isang bata na mas kailangan ng tamang gabay ng magulang. Kailan mo pa siya tuturuan?
kapag inatake na tayo ng mga amalanghig. Huwag mo rin kalimutan na karamihan sa pinapatay ng mga aswang ay ang mga batang kasing edad niya. Huwag mo rin kalilimutan na anak ko si Ara. Hindi ako makakapayag na saktan mo siya. Ipagpapalit mo ang pesteng pagsasanay mo sa anak natin? Ang hirap sa'yo. Palagi mong kinakampiyan ang anak mo, kaya lumalaki ang ulo eh. Para sa kanya lahat ng ginagawa ko. Para pagdating ng araw, hindi siya matulad sa mga lolo at lola niya na pinatay ng mga halimaw na yon. Kasi walang kakayahang ipagtanggol ang mga sarili. Hinayaan ko lang sila mamatay sa harap ko dahil wala akong alam sa pakikipaglaban. Pero bata pa siya at karapatan niyang mabuhay bilang bata. Ngayon lang ako nakakita ng amang itutulak ang anak sa karahasan. Ituro mo sa kanya ng maayos. Huwag mo ipagpilitan na magagawa niya agad ang gusto mo. Yan! Ganyan! Ako na naman ang masama. Ang gusto ko, matuto ang anak mo. Mahirap pang intindihin yon. Ikaw ang mahirap umintindi. Palaging ang gusto mo ang nasusunod. Hindi ka ba nag-aalala kay Ara? Dumudugo na ang mga daliri niya sa kamay pero baliwala lang sa'yo. Ang hirap sa'yo, puro aswang ang lumalabas sa bibig mo. Huwag mo ipamulat sa anak natin na kailangan niyang maging manunugis ng mga aswang. Huwag mo ipasa sa kanya ang bagay na hindi mo nagawa dati. Kasi duwag ka! Nakakasakit ka na! Baka gusto mong tamaan! Sige, subukan mong ilapat ang nakataas mong palad sa pisngi ko at iiwan talaga kita. Isasama ko ang anak natin. Nahalata ni Ara ang tinitimping galit ng kanyang ama habang matalim itong nakatingin sa kanyang inang nasa likuran niya at nakahawak ang mga kamay sa balikat niya. Nauwi sa matinding pagtatalo, ang dapat sana ay pagtatanggol sa kanya ni Aling Mildred. Dala ng matinding galit ay kinuha ni Mang Peter ang hawak niyang tirador at dinala sa pag-alis. Ni hindi ito umimik nang tumalikod sa kanila. Saka lang siya humarap sa kanyang ina. Malungkot ang mga mata nito nang lumuhod ito sa harap niya at kinausap siya habang hinahaplos-haplos ang kanyang buhok. Ayos lang anak. Pasensya ka na kung nag-away kami ng tatay mo sa harap mo. Si tatay po, umalis siya. Bakit po ba kailangan kong matutong gumamit ng tirador? Palagi po kasi niya sinasabing para sa mga aswang na mananakit sa akin. Hindi ko po talaga maintindihan. Namatay kasi ang mga magulang niya sa harap niya, anak. Masakit yun. Lalo pa at wala man lang siyang nagawa para ipagtanggol ang kanyang mga magulang laban sa isang angka ng mga aswang. Kaya simula noon, naging matatakutin na siya. Palaging balisa at hanggang ikaw ay tinuruan na niya kung paanong lumaban. Pinag-aralan niyang mabuti ang tamang paggamit ng tirador. Ikaw na sana ang bahalang umintindi sa kanya, anak. Ganun po pala ang nangyari kay tatay. Kawawa naman po pala siya. Kaya ko naman pong patamaan ng mga lata kanina Nasugatan lang po talaga ang mga daliri ko. Kanina pa po kasi kaming umaga nag-iensayo. Kakausapin ko po si tatay para mawala po ang galit niya sa akin. Palipasin mo muna ang init ng ulo niya, ha? Tara na sa loob ng bahay para magamot ko ang mga sugat mo sa mga kamay. Dalhin mo ang mga naiwang pako para bukas may magagamit ka ulit. Opo, Nay. Dinampot ni Ara ang mga pakong may balahibo ng manok sa dulo at maayos na inilagay sa kanyang bag na yari sa hinabing uway. Hinawakan ni Aling Mildred ang kanyang kamay at masiglang pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Pagdating nila sa sala ay wala roon ang kanyang ama, kaya't nagpalinga-linga siya sa paligid para magbakasakaling makita si Mang Peter. Pero nabigo siyang mahanap ito. Talagang umalis ito nang walang paalam. Hayaan mo na, babalik din yun kapag nawala na ang galit niya. Nag-aalala po kasi ako baka hindi na ako kausapin ni tatay. Hindi ka nun matitiis. Baka nagpapalipas lang ng sama ng loob o di kaya inaayos lang ang kanyang kalesa. Bukas kasi darating ang amo natin para magbakasyon sa mansyong binabantayan ng iyong ama. Sino po? Ang may-ari ng mansyon na madalas linisan ng iyong ama. Ang sabi, darating daw yung mag-asawa kasama ang anak na lalaking si Raul. Ewan ko kung totoong magbabakasyon lang.
Baka may balak na yatang ipagbili ang kanilang lupain kasama ang pinagtitirikan ng bahay natin. Kaya po siguro mainit ang ulo ni tatay dahil malapit na po tayong mapaalis dito. Sana hindi naman. Isang buong angkan silang uuwi eh. Baka dun pupunta ang tatay mo, sakay ng kanyang kalesa. Sana po talaga hindi tayo paalisin dito. Paano naman po tayong umaasa sa pagtatanim ng tubo? Sana po tayo titira kapag ipinagbili po nila ito? Hindi maiwasan ni Ara ang hindi malungkot kapag naiisip niyang mawawalan ng trabaho ang kanyang ama. Pati tirahan ay mawawala din. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Aling Mildred bago kinuha sa kanya ang bag at sinabit sa likod ng kanilang pinto. Pagkatapos ay pumasok ang kanyang ina sa silid nito at pagbalik ay may dala ng maliit na basket. May lamang mga gamot sa sugat para gamutin ang kanyang daliri. Pagkalipas lang ng ilang minutong paglalagay ng gamot, ay pumasok na rin si Aling Mildred sa kwarto nito. Naiwan si Ara na matyagang naghihintay sa pagdating ng kanyang ama. Pero lumipas na ang 2 oras at kalat na ang dilim sa labas, ay hindi pa rin dumarating si Mang Peter. Nagsimula na ang kanyang pag-aalala para sa kanyang ama. Lalo pa at ngayon lang nangyaring umalis ito nang walang paalam. Gusto niyang pagsisihan ang kanyang ginawa na sana ay pinilit na lang niyang sinunod ang utos nito nang hindi na sana sumama ang loob ng kanyang ama sa kanya. Akma na sanang tatayo si Ara nang biglang dumating si Mang Peter. Mabilis itong pumasok at isinara ang pinto. Humahangos ito, pawisan at namumutla. May mga sugat din ito sa katawan na lalong nagbigay ng takot kay Ara. Ara, tawagin mo nanay mo. Aalis tayo sa bahay na to, bilisan nyo! Opo! Nay! Nay, si tatay po nandito! Oh, bakit at nagsisisigaw ka, Ara? Saan ang mga bala ng tirador? Bilisan nyo! Kailangan natin makaalis dito! Bakit ba? Saka ko na ipapaliwanag. Ara, kunin mo ang mga bala, bilisan mo! Ramdam na ramdam ni Ara ang takot sa boses ng kanyang ama. Kaya nagmamadali siyang lumapit sa may pintong pinagsasabitan ng mga pako. Nang makuha niya yon, ay nagsimulang kumalat ang mabahong amoy ng simoy ng hangin galing sa labas ng nakabukas na bintana. Tay, napakabaho po ng hangin, parang amoy nabubulok na laman ng tao. Nandito na sila. Nasundan ako. Sa kusina. Sa pintuan ng kusina. Doon tayo nadaan. Hahakbang na sana si Ara para sumunod sa kanyang ama nang biglang may humawak sa manggas ng suot niyang kulay puting bestida. Nagulat siya sa naaagnas na kamay na nakadakot sa kanyang damit. Ganon din ang paglabas ng dilaw na uod sa mga nabubulok nitong laman. Walang kasing baho na parang masusuka siya sa tindi ng amoy nun. Halos manlaki ang mga mata ni Ara. Ganon din ang kanyang bibig nang makita ang pagsilip ng nilalang na may naaagnas din na muka. Mapula ang mga mata habang nakangisi. Lumilikha ng ugong na parang umaangil na galit na aso. Tay! Tay! Tulungan niyo po ako! Peter, ano ang mga nilalang na yan? Amalanhig, Mildred. Maraming amalanhig na nasa labas ng bahay natin. Hilahin mo si Ara. Bilisan mo at papatamaan ko ang noo ng aswang gamit ang tirador na to. Mabilis ang ginawang paghila ni Aling Mildred sa takot na si Ara. Kasabay ng pagpapakawala ni Mang Peter sa pakong D5 na bala sa tirador nito. Tinamaan ang amalanhig sa noo, kaya't nakabitaw ito sa pag-akyat sa bintana. Bumagsak ito sa lupa, pero pinalitan naman ng 2 aswang. Halos itulak sila ni Mang Peter papunta sa pintuan ng kusina para doon lumabas. Lalong binalot ng takot si Ara nang sa paglingon niya sa kanilang likuran. Sa sala ay tuluyan na ngang nakapasok ang maraming amalanhig na puno ng aswang ang buo nilang tahanan. Lahat ay nilalabasan ng mga uod sa katawan at nahuhulog sa kanilang sahig
na gawa sa tabla. Napapasigaw siyang napakapit sa braso ni Aling Mildred habang lumalabas sila sa pintuan ng kusina. Diyos ko, Peter! Masyado nang madilim. Saka umuulan. Hindi natin makikita ang daan. Ibang paraan. Kailangan na natin makaalis dito. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga malanig na yan. Nagulat na lang ako nang bigla nilang hinarangan ang kalesa ko. Naron, doon ko ipinarada ang kalesa. Bilisan nyo, sumakay na tayo! Mabilis na sumampa ang mag-anak sa kalesa habang si Mang Peter ay sa unahan para patakbuhin ng kabayo. Hinila nito ang tali at sa paglingon nila sa likuran ay nakalabas na ang mga amalanhig sa kubo nila. Mga nag-aagawan pa sa paglapit sa kanila. Tay, nariyan na po sila! Kumapit kayo! Tumakbo ang kabayo bago pa sila maabutan ng mga amalanhig. Lahat sila ay mabibilis ang tibok ng puso. Halos mabingi sila sa ingay ng hangin na humahampas sa kanilang mga tenga sa mabilis na pagpapatakbo ng kalesa. Yakap si Ara ni Aling Mildred ng mahigpit. Diyos ko, nakasunod sila sa atin. Tay, malapit na po nila tayong maabutan. O anak, dahil sa lubak-lubak na daan ng kalsada, kaya mabagal ang takbo natin. Nagulat si Ara nang biglang tumagilid ang kanilang sinasakyang kalesa at hindi makaalis ang kabayo na panay lang ang angat sa unahang paa nito. Nakasabit ang gulong sa malaking sanga. Natatarantang ibinaba si Ara ni Mang Peter at panay ang lingon sa papalapit na mga aswang. Wala nang ibang paraan. Tumakbo na tayo. Kailangan na nating iwan ang kalesa. Bilisan nyo! Kapag naabutan nila tayo, papatayin tayo ng mga halimaw na yan! Kahit madilim ang paligid, ay sinuong ng mag-anak ang daan papunta sa kagubatan. Mas madali silang makakapagtago roon at makakahanap ng mga taong tutulong sa kanila. Nauna nilang nadaanan ang malawak na pataniman ng tubo ng kanyang ama. Panay ang lingon ni Mang Peter sa kanilang hulihan dahil sa paggalaw ng mga puno ng tubo. Habang humihiwa naman ang mga dahon sa braso ni Ara, ang kanya namang ina na humihingal sa pagtakbo ay mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Sa gubat! Doon tayo magtatago! Mabuti na lang at kabisado natin ang daan. Masyado silang marami at konti lang ang bala ng tirador ko. Nay, masakit na po ang paa ko. Tiisin mo muna, anak. Sumampa ka kaya sa likod ko. Bilisan mo! Mabilis na sumampa sa likod si Ara kay Aling Mildred at ipinagpatuloy ang kanilang pagtakbo habang pare-parehong humihingal dala ng matinding pagod. Ang kanya namang ama ay panay ang pagpapakawala ng pako sa ere papunta sa mga amalanhig na patuloy na humahabol sa kanila. Parang hindi napapagod na hindi tumitigil ang mga ito sa pagtakbo. Hanggang naabutan si Mang Peter ng nakangising aswang. Tinalunan ng amalanhig ang tiyan ng kanyang ama at natuluan ng malapot na laway sa mukha nito. Ganon din ang pagbagsak ng mga dilaw na uod sa katawan ng kanyang ama. Malakas na napasigaw si Ara dahil sa pag-aalala kay Mang Peter. Tumakbo na kayo! Iligtas niyo na ang buhay niyo! Nay, si tatay po nahuli ng mga aswang. Diyos ko, bumaba ka anak sa likod ko. Tulungan mo muna ang iyong ama. Mabilis na bumitaw si Ara sa pagkakayakap sa leeg ng kanyang ina para sana tulungan ang kanyang ama. Pero kitang-kita niya kung paanong hinila ng mga halimaw ang paa ni Mang Peter at dinala sa madilim na bahagi ng tubuhan. Tay! Nanay, si tatay po kinuha nila. Diyos ko, ang asawa ko! Tay! Anak, tumakbo na tayo sa gubat. Nandiyan na sila. Paano po si tatay? Makakaligtas ang iyong ama. Alam ko makakagawa siya ng paraan. Bilis anak, papalapit na sila sa kinaroroonan natin. Hindi pansin ni Ara kung gaano kasakit ang mga sugat niya sa katawan nang makitang mas marami ang humahabol na amalanhig sa kanila. Hawak ang kamay niya ni Aling Mildred ay mabilis silang tumakbo sa kagubatan para magtago. Ilang minuto pa ang lumipas
lakad at takbo para lang makalayo sa mga humahabol sa kanila. Pagdating nila sa tapat ng malaking puno, ay nagpahinga muna sila. Wala na rin ang mga amalanig na nakasunod sa kanila. Anak! Tumakbo ka na! Hahanapin ko ang iyong ama! Sige na, pabayaan mo na ako! Hindi ko na kayang tumakbo pa ng malayo! Iligtas mo na ang iyong sarili! Kailangan kong balikan si Peter! Maghanap ka ng pwede mong pagtaguan! Paano po kayo, Nay? Madilim po sa gubat, natatakot po ako. Huwag nang matigas ang ulo mo. Mas mahirap kapag nahuli tayo ng mga aswang na yon. Sige na at pipigilan ko sila. Hahanapin din kita basta magtago ka. Aalamin ko lang kung anong nangyari sa ama mo. Bakit po nila tayo hinahabol, Nay? Si tatay, nasa na kaya siya? Paano po ako, Nay? Nakikiusap po ako, huwag niyo akong iiwan. Saka ko na lamang ipaliliwanag sa iyo kapag nagkita na ulit tayo. Nasa panganib ang tatay mo. Ingatan mo ang sarili mo, anak. Mahal na mahal kita. Sikapin mong mabuhay, anak, para tulungan ang iyong ama sa pagpatay sa mga amalanhig. Dahil kung hindi, gagamitin nila ang katawan mo para pagpasahan ng pagiging aswang, saka kanila papatayin at gagawing amalanhig. Kaya huwag kang magpapahuli. Kailangan ko lang malaman kung nakaligtas ba ang tatay mo. Nay! Huwag mo hahayaang makapagparami sila ng mga lahi. Gawin mo ang iniuutos sa'yo ng iyong ama. Ngayon ko lang naisip na tama lang na tinuruan kanya kung paano lumaban. Umiiyak na umiiling-iling si Ara habang nakatingin sa naluluhang mga mata ni Aling Mildred. Hindi niya binibitiwan ang kamay ng kanyang ina, pero pilit nitong tinatanggal ang pagkakakapit sa braso nito habang itinutulak siya sa kanyang balikat para patakasin sa mga aswang na humahabol sa kanila. Madilim ang paligid at umuulan ng malakas ng gabing yon. Tanging ang liwanag lang na nagmumula sa pabugso-bugsong kidlat sa kalangitan ang nakikita niyang liwanag para sa kanilang kinaroroonan. Idagdag pa ang nakakagulat na malakas na dagundong ng kulog para lalo siyang manginig sa takot. Ang kanyang suot na bestida ay nagkapunit-punit na ang laylayan dahil sa pagsabit nito sa mga kahoy sa kanilang dinaanan. Nanginginig na rin ang katawan ni Ara dahil basa at nilalamig na rin ang kanyang katawan. Idagdag pa ang malakas na pag-ihip ng hangin na kahit ang kanyang tuhod at kalamnan ay nangangatal na rin sa labis na takot. Nay, tara na po. Hindi ko po kayo iiwan dito. Kung mamamatay po kayo, sasama na rin po ako. Si tatay, alam ko pong hahanapin niya tayo. Hindi niya gugustuhin magkahiwa-hiwalay tayo. Kaya tara na po, magtago tayo. Hihintayin po natin dito si tatay. Pero kailangan ng tulong ng tatay mo. Mas makakatulong po tayo sa kanya kung hindi ka na po babalik doon. Saka lang nakahinga ng maluwag si Ara nang unti-unting nawala ang takot sa mukha ni Aling Mildred. Lalo na nang lumapit sila sa malaking ugat ng puno at pinagtago siya nito doon. Habang nilalagyan ng mga tuyong sanga at dahon ang kahoy, ay malungkot itong nagpapaalam sa kanya. Dito ka muna pansamantalang magtago. Babalikan kita, huwag kang aalis dito. Dito ka lang sa ugat ng puno ng dao. Hindi ka nila maaamoy dahil sa mabahong mga prutas na bumagsak sa punong ito. Hindi na po kayo magpapaiwan dito, Nay? Sasama na lang po ako? Natatakot akong maiwan dito. Nakikiusap po ako. Huwag ka nang makulit. Sige na, magtago ka na. Basta ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas dito. Ako ang haharap sa kanila para hindi ka nila makita. Papatayin ka nila, anak. Hindi ko hahayaang masaktan ka nila. Magkakasama-sama ulit tayo ng tatay mo. Pangako yan, anak. Wala nang nagawa si Ara kundi ang magtagong mabuti sa tinambak na sanga ng kanyang ina. Magsasalita pa sana si Ara nang bigla na lang may tumalon sa likuran ni Aling Mildred. Kumalat ang mabahong amoy, dala ng simoy ng hangin.
Hinarap ng kanyang ina ang nakatayong nilalang na may naaagnas na muka. Maging ang mga laman nitong halos lumaylay na sa lupa. Para silang mga nakadamit pero ang totoo, mga balat na unti-unting natatanggal ang mga yon. Nakalabas ang maitim na mahahabang pangil, habang ang ungol ay parang mga angil ng aso. Patagong hinaharangan ni Aling Mildred ang pinagtataguan ng anak. Mabuti na lang at may mga dahong nakatabing sa ugat at kahit madilim ay malinaw niyang naaaninag ang muka ng amalanig. Mga aswang na muling nabuhay at naghahanap ng makakain para sa panibagong pag-aasik ng lagim. Matutulis ang kanilang mga kuko na ginagamit sa pagpunit ng mga katawan ng biktima. Mapupula ang malalaking mga mata at may nakakasukang mga amoy. Lumayo ka, halimaw ka! Anong ginawa niyo sa asawa ko? Patuloy sa pag-atras at pag-iwas si Aling Mildred habang pinagmamasdan ang muka ng mga aswang. Ang isa pang amalanig na dumating para pagtulungan ang kanyang ina ay umangil ng malakas. Sa kabilang banda, halos maihi naman si Ara ng dahil sa takot habang nakikita ang kanyang ina sa maliit na siwang ng mga sanga na pinagtataguan niya. Sa kabila ng maraming nabibiktima ng mga amalanig, walang nangangaas na sinuman na kalabanin ang mga ito, na ngayon lang ulit nagasik ng lagim. Isang buong pamilya na aabot sa 3 angkan na nagkakaisang gawing pagkain ang mga taong naninirahan malapit sa kanilang lungga, kung saan ay hindi pa rin niya alam kung paanong dumami ang ganitong klaseng mga nilalang. Kahit na anong mangyari sa akin, anak, huwag na huwag kang magpapakita o lalabas sa pinagtataguan mo. Nay, Mahal na mahal kita, anak. Kitang-kita ni Ara na dumampot si Aling Mildred ng kahoy upang panlaban sa 2 amalanig na magtatangkang lumapit dito. Habang si Ara naman ay pigil na pigil ang sarili na wag lumabas. Ilang minuto ang lumipas ay sinugod na si Aling Mildred ng mga aswang. Kahit pinagpapapalo ng hawak nitong kahoy ang mga halimaw, ay hindi yun sapat para mapigilan ang pagkait nito sa kanyang ina. Halos namimilog na ang mga mata at bibig ni Ara nang makita niyang bumagsak ang kanyang ina sa lupa, habang pinagtutulungan ng mga aswang na lapain ang katawan nito. Malakas ang amalanig na parang gutom na gutom. Nanginginig ang kanyang mga labi na hindi makapagsalita habang pinanonood niya kung paano ang pagkain ng mga aswang sa laman loob ni Aling Mildred. Ang pagpatak ng luha sa mga mata ng kanyang ina ay kumislap dahil sa tama ng liwanag na nagmumula sa kidlat. Tinakluban niya ang sarili niyang bibig dahil pakiramdam niya ay maglilikha siya ng ingay sa nakitang pagpatay sa kanyang ina. Kinagat ni Ara ang sariling palad para hindi siya makasigaw. Mula sa butas ay nakita niyang sinisipsip ng 2 amalanhig ang leeg ni Aling Mildred. Nagkikikisa ito habang hindi inaalis ang tingin sa pinagtataguan niya. Nang masiguradong patay na ang ginang, ay isa-isang nagsialisan ang mga aswang. Iniwan ang wala ng buhay na katawan ng kanyang ina. Saka siya lumabas sa kanyang pinagtataguan habang nanginginig ang kanyang tuhod papalapit sa dugoang si Aling Mildred. Pasigok-sigok siyang napaluhod at dinampot ang malamig na kamay nito. Para siyang mababaliw sa mga nakitang paghihirap nito. Saka siya napahagulgol ng iyak na ang boses ay pigil sa paglakas, sa takot na baka marinig siya ng mga aswang at balikan siya. Nay, paano na po ako? Ngayong patay na kayo, huwag niyo po akong iwan. Gumising kayo, Nay. Nangako po kayo sa akin na aalagaan at sasamahan niyo kung hanapin si Tatay. Nay! Pinagmasdan ni Ara ang muka ng kanyang ina.
Sa tulong ng magkakasunod na pagguhit ng kidlat, nakita niyang dilat ang mga mata nito. Masuyo niya yung ipinikit at bumakas sa muka ang matinding galit. Saktong pagdating naman ng papalapit na yabag ng paa mula sa kanyang likuran. 2 kamay ang nagtulak sa kanya, kaya't tumihaya si Ara sa lupa. Nakaluhod na binitiwan ni Mang Peter ang hawak nitong tirador sa lupa at binuhat ang katawan ni Aling Mildred. Tay! Mildred, asawa ko! Bakit? Patawarin mo ko. Hindi kita nailigtas. Mildred! Tay, gusto ni nanay balikan kayo, pero... Pero ano? Pinabayaan mo siya. Inutil ka. Wala kang kwentang anak. Tay! Kasalanan mo to. Dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Kung natuto ko lang na mas maaga sa paghawak ng tirador, na pagtanggol mo sana ang iyong ina. Wala kang silbi. Inutil ka. Inutil! Bawat salita, maging ang tunog ng pag-iyak ni Mang Peter ay parang kutsilyong sumusugat sa puso ni Ara. Tama ang kanyang ama. Siya ang dapat nasisihin sa pagkamatay ng kanyang ina. Walang masabi si Ara dahil totoong nagkamali siya. Tama lang, nasisihin siya ng kanyang ama. Totoo po. Ako nga dapat ang sisihin. Kasalanan ko po, Tay, kung bakit siya namatay. Kasalanan ko po. Inutil ako. Walang kwentang anak. Pagbabayaran nila ang pagkamatay ni nanay. Uubusin ko ang lahat ng amalanhig sa baryong ito. Huli na! Huli na! Wala na ang asawa ko. Hindi mo na maibabalik ang buhay ni Mildred. Hinawakan ni Ara ang kamay ng kanyang ina bago muling niyakap ng mahigpit ang nakahigang si Aling Mildred. Binuhat ni Mang Peter ang katawan ng kanyang ina at dinala sa ugat ng puno ng dao. Tinakluban nito ang mga dahon, sanga at mga kahoy ang katawan ni Aling Mildred. Saka sinunog gamit ang posporo. Walang imik si Mang Peter habang nasa tabi si Ara. Tahimik silang nagpaalam sa katawan ng kanyang ina at ipinagpatuloy ang paglalakad palayo sa lugar na yon. Nakasunod lang si Ara sa kanyang ama na panay ang iyak sa daan. Hindi niya na alam kung saan sila pupunta o kung saan sila dadalhin ng kanilang mga paa. Basta ang alam lang ni Ara ay kailangan na nilang makalayo sa lugar na yon. Lakad takbo ang ginawa niya para mahabol ang ama. Tumitigil lang siya kapag iinom ng tubig hanggang sa sumapit sila sa pinakagitnang kakahuyan. Inilingan-lingan nila ang kanilang paningin sa paligid. Halos wala silang makita sa daan para pansamantalang masilungan. Dala ng matinding pagod sa mahabang oras na pagtakbo, nakaramdam si Ara ng antok. Kasabay ng pagtigil ng ulan, ang paghinto sa paglalakad ni Ara, dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Tay! Ara! Ara, gumising ka! Yun ang huling salita na narinig ni Ara bago tuluyan siyang mawalan ng malay. Kinabukasan, nagising si Ara sa nararamdamang masakit niyang kamay, paa at ulo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na telang nakapatong sa kanyang noo. Iminulat niya ang kanyang mga mata at iginala ang paningin sa buong paligid ng silid. Lahat ay gawa sa dingding na sawali. Sa gilid naman niya ay ang kanyang ama na nakayuko sa kanyang higaan habang mahimbing na natutulog. Alam niyang hindi ito ang bahay nila. Natatandaan niyang magkasama sila ng kanyang ama bago siya nawalan ng malay. Napansin din niya na may mga kakaibang armas na nakasabit sa dingding. Ganon din ang garapon at mga halamang gamot na nakatabi rin sa lamesang gawa naman sa kawayan. Mabuti naman at gising ka na.
Kumusta ng pakiramdam mo? Sino pong nagdala sa akin dito? Saka nasaan po tayo? Ako ang nakakita sa inyo habang natutulog ka buhat ng iyong ama. Nagtatago kayo sa tanim kong mga saging. Mataas ang lagnat mo kaya dinala kita sa bahay ko. Saka lang napansin ni Ara ang muka ni Lola Asiana. Nakapuyod ito pataas. Nakasuot ito ng kulay puting bestida na yari sa telang katsa habang nakasuot ng tsinelas na gawa sa kahoy o bakya. Kasi Lola Asiana, dito siya nakatira. Isang antingerang albularya. Ginamot ka niya, anak. Natakot ako nang makita kitang bumagsak sa damuhan. Hindi ka na po ba galit sa akin, Tay? Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Nabigla lang ako dala na matinding galit ko. Napapaluhang napansin ni Ara na maayos na ang kanyang pananamit. May benda ang sugat at mukhang mabait ang matandang nakatayo sa harapan nila. Hawak ang basong may mainit na tubig. Malakas siyang napahagulgol ng iyak. Wala na po si Nanay. Wala po nilang awang pinatay. At nakita ko lahat, Tay. Ayaw nilang mawala sa isip ko. Para po akong mababaliw kapag naaalala ko kung paano pinatay nila ang ina ko. Sa harap ko po, Tay, wala akong silbi. Hindi ko po siya naipagtanggol. Ganyan din mismo ang naramdaman ko nang mamatay ang mga magulang ko sa aking harapan. Kaya alam ko kung gaano kahirap, anak. Paulit-ulit kong naaalala hanggang sa pagtulog. Kaya natuto kong gumamit ng terador. Sino ang pumatay sa nanay mo, Ara? Ang mga amalanhig po, Lola. Bigla nila kaming sinugod sa bahay. At dahil sa pagprotekta sa akin ni Nanay, siya po ang namatay. Magsasalita pa sana si Ara nang marinig niya ang pagbagsak ng baso sa kanyang tabi. Napansin niya ang pamumutla ng mukha ng matanda. Nabitiwan ni Lola Asiana ang hawak nitong baso. Ang mga luha ng matanda ay nag-uunahang pumatak na sobra niyang ipinagtataka. Lalo na nang bigla itong manghina. Nanginginig ang mga kamay nitong napahawak sa gilid ng katre. Kaya't nilapitan ito ni Mang Peter para alalayang makaupo sa upuang yari sa kawayan. Lola, bakit parang takot na takot po kayo? Tignan niyo na, napaso po yata kayo ng mainit na tubig. Pasensya ka na. Natakot talaga ako nang marinig ko ang mga sinabi ni Ara tungkol sa mga amalanhig na pumatay sa kanyang ina. Sana nga nagkamali ako sa mga narinig ko. Amalanhig nga po ang pumatay sa asawa ko. Marami sila, Lola. Hindi ko makakalimutan na sila rin ang pumatay sa mga magulang ko. 10 taon nang nakakalipas. Lola, may alam po ba kayo tungkol sa mga amalanhig? Oo, Ara. Sa katunayan, maraming taon ko nang sinubukang pigilan ang pagdami ng kanilang angkan. Pero hindi ko magawa. Hindi ko kaya. Wala akong lakas ng loob para kalabanin sila. Masyado silang malakas kaya nagtago na lang ako sa kagubatang ito. Ano po bang klaseng mga aswang ang amalanhig? May paraan po ba kung paano sila mapapatay? Oo, kapag hawak mo ang mutyang may 2 gabay. Ang amalanhig ay mga aswang na namatay at muling nabuhay. Sila ang mga nilalang na mahirap patayin kasi dati na silang patay. Sa papaanong paraan sila nagiging aswang? At kung paano sila matatalo? Kapag napainom sila ng itim na likido, mula yon sa katas ng patay, gagawin na muna siyang aswang, saka papatayin sa pamamagitan ng pagkain din sa kanilang mga laman loob ng taong nag-aalaga sa kanila. Sa ganung paraan, muling mabubuhay ang aswang at kikilalaning hari o pinuno ang aswang na kumain ng kanilang laman loob. Sa madaling salita, may nag-aalaga sa kanilang isang taong may alam sa itim na anito. Kaya po pala walang kasing baho ang singaw ng kanilang mga katawan dahil nabubulok na ang kanilang mga laman. Paano naman po ang mutya, yung tungkol po sa 2 gabay? Ang totoo, hawak ko ang mutyang may 2 gabay. Sandali at kukunin ko sa lumang baol.
Pati ang mga langis na may orasyon ko. Malaki ang maitutulong nila laban sa mga amalanhig. Saglit na nawala sa kanilang paningin si Lola Asyana at pagbalik nito ay may hawak na itong maliit na baul. Inilapag ng matanda ang hawak nito sa ibabaw ng lamesa. Sa tabi ng kanyang katre, saka binuksan. Kinuha nito sa loob ang isang uri ng singsing na may bato sa gitna. Nagulat si Ara sa sukat ng singsing na tamang-tama lang sa kanyang daliri. Bakit parang pambata ang singsing, Lola? Dahil bata lang talaga ang dapat na sumuot nito para kilalanin ng dalawang gabay. Ang gabay ng hangin at apoy. Sa tingin ko nahanap ko na ang batang magmamana ng singsing na ito. Sandali. Pero bata pa po ang anak ko. Kung ito naman po ang makakatulong sa amin para kalabanin ng mga amalanhig, ay gagawin ko po. Salamat, Ara. Matagal na panahon na akong naghihintay sa batang may malakas ang loob na lalaban sa kanila. Umiyak muna ng malalim si Lola Asyana bago malungkot na tumingin kay Mang Peter, habang si Ara naman ay naghihintay sa susunod na sasabihin ng matanda. Ang mga anak ko ay pinatay ng mga aswang na yun, pati ang aking asawa. Unang kita ko pa lang sa batang ito, alam kong karapat-dapat siya sa mutya. Ano po ang nangyari sa pamilya niyo, Lola? Kasalanan ko ang lahat, Ara. Itama mo ang pagkakamaling nagawa ko. Yan lang ang magagawa kong tulong para sa inyo. Ang ipagkaloob sa iyo ang mutya. Ang marinig ni Ara ang sinabi ni Lola Asyana ay biglang tumulo ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Dahil sa wakas ay mabibigyan niya na ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina. Dala ng matinding emosyong nararamdaman niya, napasigaw siya ng malakas. Isang mahalagang tao sa buhay ko ang pinatay ng mga amalanhig na yun. Kaya sa pamamagitan ng mutyang ito, Lola, gagawin ko po ang lahat para mapigilan sila. Bago pa may mapatay ulit ang mga amalanhig, pipigilan ko sila. Tinanggap ni Ara ang iniaabot na singsing ni Lola Asyana kahit halata sa mukha ni Mang Peter ang pag-aalala. Isinuot ni Ara ang singsing sa kanyang hintuturong daliri bago tumingin sa mukha ni Mang Peter na hindi mapakali sa kinauupuan. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Lola Asyana habang iniaabot nito sa kanyang ama ang langis at itak na malapad ang dulo. Para saan po ito, Lola? Ang langis na ito ang gagamitin ninyong pangpatak sa inyong mga armas. Nakita kong may mga disingkong pako sa loob ng bag mong yari sa uway. Bala yun ng tirador, hindi ba? Samahan mo si Ara sa pakikipaglaban. Hindi niya kakayaning mag-isa. Sa iyo ang aking kampilan. Lagyan mo ng langis ang talim. Kaya pala, nang mahuli ako ng mga amalanhig at nakita nilang tumatakas si Ara, hindi nila ako pinatay. Madali ko sila natalo dahil sa anak ko sila nakatingin. Kaya nga mas dapat ninyong ingatan ang mutya dahil nasa panganib si Ara. Pagkatapos ko malaman na bumalik na ang mga amalanhig, may dahilan na ako para singilin sila sa pagkamatay ng aking mga magulang. Kailangan ng matinding paghahanda at pagbubuhay sa bisa ng mutya. Bago kayo sumabak sa laban, mahalagang matutunan ninyo kung paano talunin ang mga amalanhig. Kaya ko po ba silang labanan, Lola? Marunong na po akong gumamit ng armas ko. Matagal na po kaming nagsasanay ni tatay. Kaya masasabi ko pong handa na po ako. Pero kung mas kailangan pa pong madagdagan ng kakayahan ko, nakahanda po ako, lalo na sa orasyon. Tayong dalawa anak ang haharap sa mga aswang na yun. Bibigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ng iyong ina at ng aking mga magulang. Tandaan ninyong hindi madaling matalo ang mga amalanhig. Madalas may makikita kayong tao na hindi ninyo magagawang saktan. Susubukin kayo ng katatagan ninyo sa kung paano nyo sila haharapin. Mabilis lang silang makapagparami, lalo pa kung ang kanilang mga biktima ay hindi nasunog ang mga katawan. Pagkalipas ng 2 araw ay babangon sila bilang isang amalanhig na hayok sa laman. Kahit hindi sila mga aswang na nabubuhay pa,
Kapag nakainom sila ng likido, magiging halimaw sila o kahit mahahawa sa kagat nila. Paano po nangyari yun? Malakas makapanghawa ang malalapot nilang laway. Hindi sila agad na magiging aswang habang kinakain sila. Kailangan muna nilang mamatay bago muling mabuhay bilang amalanhig. Hindi ka nila makikilala tulad ng nangyari sa mga anak ko. Isa sa mga amalanhig ang anak at asawa ko. Kaya hindi ko sila magawang kalabanin para patayin. Awa ang naramdaman ni Ara habang pinagmamasdan niya ang matandang nakayuko. Si Mang Peter naman ay malungkot na hinawakan ang talim ng itak at nag-aalalang napasulyap sa suot na singsing ni Ara na may 2 gabay. Babanggit ka lang, Ara, ng mahalagang orasyon para palabasin ang mga gabay. Wag na wag kayong papatalo sa makikita nyo kung ayaw nyong pati kayo ay matulad sa kanila. Sambitin mo ng malakas ang orasyong debeno 3 beses kapag nasa harap kayo ng mga aswang. Lalabas ang 2 gabay para tulungan ka at ikaw lang ang may kakayahang makakita sa kanila. Matagal bago hindi nakapagsalita si Ara habang nakatingin sa suot niyang singsing. Napatingin sa kanya ang matanda. Niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi niya alam kung paano siyang magsisimula, pero naramdaman niya ang pagsisisi sa yakap nito. Napakasaya ko. Pwede na akong mawala sa mundo para makapagpahinga. Lola, huwag po kayong sumuko. Habang nabubuhay po tayo, may pag-asa. Tuluyan na ngang napaiyak si Ara sa bisig ni Lola Asiana, hanggang pati si Mang Peter ay lumapit na rin sa kanila at nagkayakapan ang 3 ng mahigpit. Ilang araw ang lumipas ay nagsimula na sina Ara at Mang Peter sa pagsasanay gamit ang kanilang mga armas. Ang tirador kay Ara na mas humusay sa pag-asinta sa mga lata na ginagamit nitong target. Ang kampila naman na dating sandata ng matanda ang napunta kay Mang Peter. Gulat na gulat ang lalaki nang makita ang husay ni Ara sa paggamit ng tirador. Hindi nito akalain na magagawa niyang patamaan ang lahat ng lata kahit inihahagis pa ito sa ere. Nakita ni Ara ang masayang mukha ng kanyang ama habang pinanonood siya nito. Isang gabi ay nagpaalam na si Ara at Mang Peter kay Lola Asiana para simulan na ang paghahanap sa mga amalanhig. Mag-iingat kayo sa pupuntahan ninyo. Alam mo na rin, Ara, ang mga gabay na taglay ng iyong mutya. Kung kinakailangang itago mo ang iyong singsing, gawin mo para walang makakakita nito. Tandaan ninyong ang mga amalanhig ay inuutusan ng taong may kakayahan sa itim na kapangyarihan. Mag-iingat din po kayo, Lola. Babalik po kami ni Ara ng buhay. Gagawin namin ang lahat para magtagumpay sa laban na ito. Aalis na po kami. Ikaw na ang bahala, Peter, kay Ara. Kailangan niya pa rin ng tamang gabay na galing sa ama. Umaasa akong wawakasan na ninyo ang paghahasik ng lagim ng mga aswang. Nang makapagpaalam sa matanda, ay nagsimula na ang 2 sa paglalakad. Inayos ni Ara ang sakbit na bag, habang ang tirador ay nakasabit sa kanyang leeg. Ganon din ang kanyang suot na singsing na binalutan niya ng tela sa kanyang daliri. Ang suot naman niyang bestida na gawa sa katsa, itinali niya sa kanyang bewang. Tinahi pa yun ni Lola Asiana para sa kanya. Habang naglalakad sa makipot na daan, papunta sa kagubatan, ay umusal ng orasyon si Ara at lumabas ang bolang apoy na nagbibigay liwanag sa kanilang dinaraanan. Kaya lang ang liwanag na yon ay siya lang ang nakakakita. Ganon din ang hangin na parang bumubulong sa kanya na may panganib sa unahan ng daang tinatahak nila. Bakit, Ara? Tay, ang mga gabay po ng mutya, nagbigay babala po sa akin. Sa unahan ng daan na ito ay may mga aswang na amalanhig. Magandang pagkakataon to na makaharap natin kagad ang mga halimaw na yon. Masusubukan natin ang bisa ng mga sandata at mutya. Pero ang sabi po ni Lola, sa gabi lang ang epekto ng aking gabay, kaya mag-iingat pa rin tayo, Tay. Bigla po akong kinabahan.
Paano kung mapahamak tayo? Sa una lang yan, anak. Isipin mo na lang na sila ang pumatay sa iyong ina. Manalig ka lang na nasa panig tayo ng kabutihan at hindi nila tayo masasaktan. Magagaan ang kanilang mga hakbang na nagpalipat-lipat sa malalaking puno na madadaanan nila habang sinisikap nilang makalapit sa lugar na itinuturo ng apoy kay Ara. Pagdating nila sa nag-iisang kubo na nakatayo sa gitna ng gubat, napansin nila ang mga aswang na abala sa pagkain ng mga hayop. Mula sa kanilang kinaroroonan, naririnig nila ang iyak ng isang tao. Nagmamakaawang wag itong papatayin, pero bingi at manhid ang mga aswang. Ang alam lang nito ay kumain. Nagtago sila sa makapal na damuhan na paharap sa kubo na sinalakay ng mga amalanhig. Ibinaba ni Ara ang kanyang bag sa lupa at dumakot ng maraming pako. Saka nilagyan niya ng bala ang kanyang tirador. Hinila niya ang goma at akma na sanang papatamaan ang nakatayong amalanhig. Ngunit bigla siyang pinigilan ng kanyang ama. Huwag muna, Ara. Huwag muna. Marami silang magkakasama. Delikado. Baka maraming sibilyan na madamay. Tay, nakalimutan niyo po bang wala na sa tamang pag-iisip ang mga amalanhig? Saka marami na po silang napatay at ang nag-iisang lalaking yon ang huli. Papatayin na nila ang mga tao kahit magmakaawa pa sila dahil wala na silang pakiramdam. Magsasalita pa sana si Ara pero nagulat siya nang makita ang dalawang amalanhig na walang awang kinakain ang mga laman loob ng unang mga napatay na biktima. Habang ang isang buhay ay nakaluhod at pinanonood ang ginagawa sa pamilya nito. Dinig na dinig ni Ara ang sigaw ng lalaking nakaluhod. Bigla na lang pinagtulungang sakmalin ng mga aswang ang leeg nito. Mabilis na inubos ang lamang loob ng biktima. Hindi na nagdalawang isip pa si Ara. Pinuntirya niya ang mga amalanhig at tinamaan ito sa tiyan. Nagulat ang iba pang mga kasama nito kaya't napatingin sa gawin nila. Ang mga kasamahan nito ay naunang tumakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. 2 beses pa siyang nagpakawala ng pako sa ere. Tumama yon sa noo ng aswang na umunang sumugod sa kanila. Bumagsak sa lupa ang mga aswang habang nagkikikisay. Mula sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita ni Ara ang pagtapat ng bolang apoy sa tapat ng nakahigang mga amalanhig. Para itong unti-unting sinusunog na mas lalong nagwala dahil sa nararamdamang matinding sakit. Ayos, Tay! Mahusay ang mga gabay! Nagawa ko po! Napatay ko sila! Nasa pagitan ng kanilang mga mata ang kahinaan nila, anak. Magaling ang ginawa mo. Hindi ko pa po alam kung ano po ang kakayahan ng isang gabay hangin. Tay, nandyan na sila. Marami ang mga bagong dating na aswang. Lagot na po. Nakita nila ang ginawa ko. Matapang na hinarap ni Mang Peter ang mga papalapit na 3 amalanhig at gulat na gulat din ito sa bisa ng hawak nitong kampilan. Hindi pa nasiyahan si Mang Peter sa pagpapatumba sa mga aswang. Pinagputol-putol nito ang kamay, paa at ulo para hindi na muling mabuhay. Pero dahil sa langis na ipinahid nito sa tilim bago sila umalis, matagumpay na natalo nila ang mga aswang. Pero biglang may mga sumulpot na mga amalanhig na nanggaling sa kabilang daan at mabilis na tumakbo sa kanilang kinaroroonan. Sinadya nilang magpahabol papunta sa gitnang kagubatan, saka huminto sa pagtakbo at humarap sa mga kalaban. Matapang nilang hinintay ang pagdating ng mga aswang. Nang makaharap nila ito, ay nakita ni Ara ang matapang na anyo ng mga amalanhig. Tumutulo ang mga kulay itim at malapot na laway. Napakabaho ng kanilang paligid, kaya alam nilang napapalibutan na sila ng mga amalanhig. Mapupula ang mga mata na maririnig ang malalakas na pag-angil ng mga yon. Iwinasiwas ni Mang Peter ang itak sa ere, habang si Ara naman ay nagpakawala ng pako at pinatamaan ang mga malalapit sa kanila. Muli siyang nagbala ng pako sa kanyang tirador at inasinta ang mga aswang. Kanya-kanya ang bagsak sa lupa habang nagkikikisay. Saktong napadaan ang isang matangkad na lalaki sa mga amalanhig at hinawakan ito ng mga aswang.
Ulong! Tulungan niyo ako! Raul, Tay, kilala niyo sila? tulungan natin siya. Amo ko siya, bilisan mo! Ara, patamaan mo ang aswang sa noo! Nilapitan nila ang kinaroroonan ng lalaki habang nakikipagpambuno ito sa mga amalanig. Inatake ni Ara at Mang Peter ang mga aswang gamit ang pako at kampilan. At direkta nila yung isinasaksak sa mga noo ng kalaban na nakayuko habang pilit na kinakagat si Raul. Naging maagap ang kanilang pagkilos sa tulong ng gabay na apoy ni Ara. Natumba ang mga amalanhig sa lupa habang nagkikikisay. Malakas na hinila ni Ara ang goma ng kanyang tirador para asintahin ang mga aswang na kumakaripas ng takbo. Pinatamaan ni Ara ang likod ng tumatakbong aswang. Kitang-kita niya kung paanong bumagsak ang amalanhig sa lupa. Nilapitan ni Mang Peter ang mga yon at tinaga isa-isa ang mga leeg ng natumbang aswang para alisin ang mga ulo nito. Kuya, sa likod mo marami pang mga nakaabang na mga aswang! Ara, alalayan mo tumayo si Raul. Ilayo mo muna siya dito. Susunod ako. Patatamaan ko lamang sila ng tirador mo. Pahiram ako! Hindi kita iiwan dito, Tay. Ayoko na pong magkahiwalay tayo. Tara na po, pabayaan na muna natin sila. Sa bahay ko, doon tayo magtatago. Salamat sa mga tulong niyo, kuya. Pumunta ako sa bahay niyo pero wala kayo eh. Kaya nagbabaka sakali akong dito kayo matatagpuan sa gubat. Salamat talaga. Nailigtas niyo ako. Pinatay ng mga amalanhig ang asawa ko. Mabuti na lang pala't dito kami dumaan. Tara na, ihahatid ka muna namin sa mansyon niyo. Nasugatan ka ba? Ayos lang ako. Konting galos lang to. Paano yan? May mga nakatakas na aswang dahil sa akin. May araw din po sila. Tara na. Salamat talaga sa inyong dalawa. Habang naglalakad sila, ay napansin kagad ni Ara ang papalapit na nag-iisang amalanig na natira sa mga tumakas. Sumugod ito sa kanila at pilit nitong hinahablot si Raul. Halos magwala sa matinding pandidiri ang lalaki nang makitang maraming dumikit na dilaw na uod sa damit nito. Lalo na nang tagain ni Mang Peter ang kamay ng aswang at natansikan ito ng maitim na likido sa muka. Tanggalin niyo, Peter! Tanggalin niyo kay Peter! Ang daming uod! Halos magtatatalon ang lalaki sa pagtanggal ng mga buhay na uod sa damit nito. Pinipispisan naman ni Mang Peter ang mga nakadikit kay Raul. Hindi alam ni Ara kung matatawa siya sa reaksyon ng muka ni Raul o kung maiinis dahil sa kaartehan nito. Bago umalis ay nilapitan muna ni Ara ang nakahigang amalanig at pinagmasdan ang mga mata nito bago umusal ng orasyon. Debeno! 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 Ako ang tatapos sa kanya para sa pagkamatay ng iyong ina. Pinagtulungan nilang patayin ang umaangil na amalanig, pero si Raul, para itong nakakita ng mabangis na hayop at tatakbo na sana papalayo. Pero naunahan ito ng tingin ni Ara, kaya napalunok na lamang ito ng laway at pinanood silang dalawa mag-ama kung paano nilang pinagpira-piraso ang katawan ng aswang. Kaya naman sinamantala ni Ara ang pagkakataon. Mabilis siyang lumapit kay Raul at dinampot ang tirador na nasa tabi nito at paluhod na pinuntirya ang ulo ng amalanig. Ipinakita niya kung paano siya pumatay ng aswang sa harap ni Raul habang nagkikikisay na nakatirik ang mga mata ng aswang. Bumula rin ng malapot na kulay itim na likido ang bibig nito at nanatiling kulay pula ang mga mata hanggang sa mamatay. Yan lang pala ang katapat mong halimaw ka. Kuya Raul, kung hindi ka po lalaban, mamamatay ka sa mga aswang na yan. Kaya huwag ka na pong matakot. Ayos ka lang ba, Raul? Oo, kuya. Hindi ko akalaing mahusay pala ang anak mo sa pakikipaglaban. Kung kumilos siya, para siyang matanda, mabilis at malakas. Sanay na sanay din sa paggamit ng tirador. Oo, sinanay ko siya sa loob ng 2 taon. Nakapatay na rin ako ng 2 amalanig. Tinakot mo ako kanina. Akala ko nasugatan ka na. Tay, saan na po tayo pupunta? Sa bahay ko. Kahit papano,
Ligtas kayo ron. Hinahanap talaga namin ang mga amalanig. Pagkatapos ka namin mayatid, ay aalis na rin kami. Salamat, Kuya Peter. Lalo na sa'yo, Ara. Tangulang ang isinagot ni Ara sa sinabi ni Raul na nauna nang maglakad papunta sa mansyon. Habang nasa daan ay lumapit si Mang Peter kay Ara at pabulong na nakipag-usap. Anak, tama kayang sumama tayo kay Raul. Iba kasi ang pakiramdam ko sa kanya. Nang marinig niya ang orasyon, para natakot siya. Matatakotin lang po talaga, Tay. Ang ipinagtataka ko naman po ay ang mga amalanhig. Parang natatakot sila sa akin. O baka nakikita rin ng mga amalanig ang dalawang gabay ng mutya. Kaya halos tumakbo sila na mabilis para lumayo sa atin. Yun nga rin po ang naisip ko, Tay. Pagkasambit ko po ng orasyon, para silang nagbago. Ang iba naman po mga aswang nang makitang napatay ko sila, biglang kumaripas ng takbo. Para po talagang nakikita nila ang gabay na apoy. Di sila natatakot sa mga armas natin. Kundi nagtatawag sila ng kasama. Nakilala nila ang mutyang suot mo at sa mga oras na to, maaaring alam na ng pinuno nila ang tungkol sa mga nangyari ngayong gabi. Hindi naman natin sila napatay lahat dahil naunang tumakbo mga kalaban papunta sa kagubatan. Kung ganun po, kailangan na po nating umalis dito. Bilisan nyo! Iniwan ko kasi ang mga magulang ko sa mansyon. Doon ko po nakitang tumakbo mga malanig. Saan na tayo tinuturo ng gabay mo, anak? Hindi ko lang maiwasan ang hindi mag-alala. Dahil pagsapit ng umaga ay wala nang bisa ang mutyang yan. Kailangan nating matulungan si Raul. Sa daan pong nilalakaran natin, Tay. Tama po si Kuya Raul. Sa mansyon po nila pumunta ang ibang mga amalanhig. Tara na, sundan natin ang gabay ng iyong mutya. Kuya, bilisan nyo! Nag-aalala na ako kina Mama at Papa. Malalaki ang mga hakbang ng paa ni na Ara, Mang Peter at Raul. Papunta sa dulo ng daan. Ilang minutong paglalakad ay nakita nila ang isang lugar na maraming nakatayong bahay. Sa gitna ay may malaking mansyon ng amo ng kanyang ama. Walang tao silang nakita, maliban sa magandang babae na nakatayo sa pintuan ng mansyon. Niyakap ito ni Raul at mabilis na pumasok sa loob. Hanggang sala, iginala ni Ara ang kanyang paningin sa kabuuan ng buong bahay. Wala naman siyang nakitang bakas ng amalanig, pero doon sila itinuro ng kanyang gabay. Tay, hindi maganda ang kutob ko sa lugar na ito. Patuloy pong umiikot ang gabay na apoy sa kabuuan ng sala. Napatitig si Ara sa nakatayong babae sa tabi ni Raul. Nang makita ang suot niyang singsing, ay napaatras ito at nag-aalalang napatitig sa mukha ni Ara. Pero imbis na lapitan, ay pumasok pa ito sa loob ng kusina. Ang nakapagtataka ay ang takot sa mga mata ng babaeng katabi ni Raul kanina. Habang nakaupo sa sala ang lalaki, nawala ang bakas ng takot sa mukha nito. Nakadipa ang mga braso habang nakatingin sa kanila. Naalala niyang hindi niya naitago ang mutya sa kanyang daliri. Mabuti na lang at si Raul at ang babae pa lang ang nakakakita sa kanyang suot na singsing. Kaya lang, kapansin-pansin na parang nawala ang takot sa muka ni Raul. Magpapaalam na rin po kami, Kuya Raul. Maayos naman po pala dito at walang mga amalanhig. Salamat sa paghatid ha. Hindi man lang ba kayo magsasalabat? Sa dami na napatay niyong aswang kanina, kailangan niyo magpahinga na muna. Huwag ka na mag-abala pa. May pupuntahan pa kami. Tangka na sanang aalis sina Ara at Mang Peter sa harap ni Raul. Nang sa pagpihit ng mga paa ni Ara, ay nabanggaan niya ng tingin ng isang kulay itim na anito. Kakaiba yun na biglang nawala ang kanyang gabay. Bumundol ang kaba niya sa dibdib at makahulugang tumingin sa mukha ng kanyang ama. Parang nahuhulaan naman ni Mang Peter kung ano ang ibig niyang sabihin. Tay, may kakaiba po sa anitong itim na ito. Bigla pong nawala ang aking mga gabay. Para silang mga nagtago. Parang seryoso ang pinag-uusapan niyo ah. Maganda talaga ang anito na yan. Binigay yan sa akin ng mga magulang ko. Nasaan na nga pala ang mga magulang mo? Akala ko ba nakauwi na sila para magbakasyon? Hindi naman sila umalis eh.
Matagal na silang nandito. Masaya kami magkakasama ng buong pamilya. Alam ko na maayos mong ginagampanan ng trabaho mo dahil araw-araw kitang nakikitang naglilinis sa mansyon. Ano? Tay, niloko niya tayo! Di ko kayo niloko. Sa katunayan, nasa labas ang kalesa mo. Kinuha ko para may magagamit kayo sa pakikipaglaban sa mga amalanig. Magtatanong pa sana si Ara kay Mang Peter nang muling bumalik ang babae. May dala itong 2 baso na may laman na itim na likido. May panyong nakatali sa leeg nito. Nakangiti itong lumapit sa kanila at wala itong imik na inilapag ang 2 baso sa lamesa. Lumapit sa kanila ang babae at inilalayan silang lumayo sa itim na anito papunta sa upuan na paharap kay Raul. Naging sunod-sunuran silang 2 sa babae habang patuloy na nakikiramdam si Ara sa mga kilos ng kaharap. Alam niyang nakahanda rin ang kanyang ama, pati ang kanyang mga gabay ay walang ibinibigay na palatandaan sa kanya kung may panganib o wala. Nakita ni Ara ang itsura ng kulay ng itim na likido sa baso. Malapot na umaalingasaw ang mabahong amoy. Mukhang natatakot kayo. Sige na, inumin na ninyo ang salabat. Hindi salabat ang nasa baso. Huwag ka na magpanggap. Magpanggap na ano? Hindi ba kayo nahihiya sa asawa ko? Siya ang may gawa niyan. Kuya Raul, salamat na lang po sa salabat. Aalis na po kami. Sandali, kuya. Isang inom lang. Huwag din namang ipahiya ang asawa ko sa harap ko. Tumatanaw kasi ako ng utang na loob. Siya nga pala si Leticia, ang asawa ko. Ang mabuti pa dito na kayo magpalipas ng gabi. Baka makasalubong pa ninyo ang aswang na amalanig. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mapapahamak dito. Pasensya na po, pero may kailangan pa po kaming puntahan. Tuloy sa pagpapanggap si Ara na hindi pa rin nakakahalata ang kalaban. Alam niyang sinusubukan silang ilangin ng kaharap. Ganon din ang kanyang ama na baka sa mukha nito ang tinitimping galit. Nandito ang salabat. Sige na, inimin nyo na ito habang mainit pa. Kung hindi ko talaga kayo mapipigilan, gamitin nyo ang kalesa. Pero bago kayo umalis, ay uminom muna kayo. Salamat, Raul. Pero hindi ako umiinom ng salabat, pati ang anak ko. Nagtataka si Ara sa hindi pagsasalita ng babae sa likod ni Raul, kaya't nagkunwari siyang dumampot ng baso at ibinigay niya sa kanyang ama. Abang hindi niya ipinakita kay Raul ang pagkindat niya sa kanyang ama. Sige, iinumin ko ito. Pwede ko ba makausap ang asawa mo bago ko to inumin? Bakit naman? Hihiramin ko ang panyong nasa leeg niya. Ako na magtatanggal. Habang hawak ni Mang Peter ang basong may laman na itim na likido, ay lumapit nga dito si Leticia. Nagulat si Raul at Ara sa biglang paghablot ni Mang Peter sa panyo na nasa leeg ng babae at sa pilitang ipinainom dito ang likidong hawak ni Mang Peter. Sa dami ng nainom ng babae, nanlalaki ang mga mata nito na napahawak sa sariling leeg habang pilit na iniluluwa ang salabat. Akala niyo ba, hindi ko alam na balak niyo kaming gawing aswang? Ngayon, namnamin ng asawa mo ang likidong salabat na sinasabi mo. Eka, anong ginawa mo? Mabuhay kang mag-isa, kasama ang amalanhig mong asawa. Sa sobrang galit ay namula ang mga mata ni Raul. Sumigaw ito ng malakas habang ang asawa nitong nakainom ng itim na likido ay bumagsak na sa sahig. Nagkikikisay na hawak pa rin ang sariling leeg hanggang umangil ito na parang aswang. Saktong nagsilabasan ang mga amalanig mula sa nakasaradong silid at pinunteriya agad ang nakahigang si Leticia. Lasapin mo ang sakit habang pinapanood ang mahal mo na kinakain ng mga amalanhig sa harap mo. Hindi! Huwag ang asawa ko! Wala nang nagawa si Raul nang halos pag-agawan ng mga amalanhig ang katawan ng asawa nito. Kitang-kita nila kung paanong hinuhugot ng mga aswang ang lamang loob ni Leticia at parang sabik na pinag-aagawan ang karne ng asawa nito.
Takbo na! Sa labas tayo, anak! Walang bisa ang kapangyarihan mo dahil saan ito nandito? Saan kayo pupunta? Bumalik kayo rito! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa asawa ko! Mabilis ang kanilang takbo papunta sa harapan ng mansyon. Akala nila nasa loob lang ang mga amalanig, pero nagkamali sila dahil nasa labas ang lahat, nakaabang sa kanila. Wala na kayong takas. Mapapasama na kayo sa mga angkan ko. Hindi kayo makakalayo. Inilinga ni Ara ang mga mata sa paligid. Ganon din ang kanyang ama na nakita ang kalesa na nakaparada sa harap ng bakuran. Ito pala ang ginamit ni Mang Raul para hanapin sila at magpanggap na nahuli ng mga aswang. Isang patibong, Ara. Hindi agad sila nakilala ng iyong gabay dahil saan ito. Pero plano ito ni Raul, kaya't napapalibutan tayo ng mga kampo niya. Tay, para pong nawala ang mga gabay ng mutya. Hindi sila nawala. Pinigilan lang sila ng itim na kapangyarihan ng anito. Bago namatay ang mga magulang ko, nabanggit nila na mapapatay lang ang pinuno ng mga amalanig kapag nakakuha tayo ng mga uod mula sa katawan nito at dudurugin sa ulo ng itim na anito. Mararamdaman din ng pinuno ang sakit, pero kailangan pa rin natin ng tulong ng mutya. Akma na sanang susugod ang mga amalanig nang sinubukan ni Ara na usalin ang orasyon. Debeno! 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 Humangin ng malakas, halos tangayin ng hangin ang mga aswang at napipigilan ang pagsugod ng mga amalanig papalapit sa kanila. Isang di pa lang ang layo sa kanila nang isa-isa nang napaluhod habang tinatakluban ang kanilang mga tenga. Para silang nabibingi at tumitirik ang mga mata sa sobrang sakit. Ara! Napalabas mo ang gabay ng hangin! Nabibingi sila sa ingay ng ihip nito! Tay, gawin na po natin. Ubusin na natin ang mga amalanhig. Habang isa-isang tinataga ni Mang Peter ang mga nakaluhod na amalanig, ay sinasabayan naman ni Ara ng pagtira ng tirador sa iba pang mga nakatayo. Bumagsak ang mga aswang sa lupa habang nagkikikisay. Sakto rin ang muling paglitaw ng bolang apoy na tumatapat sa mga nakahigang amalanig. Kusang umuusok ang mga katawan nito dahil sa init, pero sa ikalawang pagkakataon, nakaharap si Mang Peter sa dalawang amalanig at hindi nito magawang maitaga ang hawak na itak. Tumulo ang luha nito habang nakatingin sa dalawang aswang na hindi nakakagalaw habang nakataklob ang naaagnas na kamay sa tenga. Tay, bakit po? Ang mga magulang ko, ang lolo at lola mo, ginawa silang mga amalanig. Hayop ka, Raul. Pagbabayaran mo, ginawa mo sa mga magulang ko. Tay, hindi na po sila tao. Mga aswang na sila na dapat na nating patahimikin. Unahin ko ang lalaking yun. Dala ng matinding galit ay iniwan si Ara ni Mang Peter at tumakbo ito papunta sa loob ng mansyon. Sinugod nito si Mang Raul na tuwang-tuwa sa nakitang paghihirap ng kalooban ni Mang Peter. Binalingan ni Ara ang nakatayong amalanig. Kumuha siya ng uod sa katawan nito bago ipinikit ang mga matang inatake niya ng pako ang mga pagitan ng mga mata ng matanda. Patawarin niyo ako, Lola at Lolo. Panahon na po para magpahinga kayo. Paalam po. Tig-isang saksak sa noo at bumagsak ang dalawa sa lupa habang nagkikikisay. Bumubula ang mga bibig na muling lumitaw ang bolang apoy at tumapat sa dalawa. Habang unti-unti itong hindi gumagalaw, pinagmasdan ni Ara ang dilaw na uod sa palad niya, saka nagmamadaling sumunod sa kanyang ama sa loob ng mansyon. Nadatnan niyang naglalaban sina Mang Peter at Mang Raul, habang si Ara naman ay dumiretso sa tapat ng anito. Inilapag niya ang mga uod sa ulo nito, saka dinurog yun gamit ang hawakan ng kanyang tirador, saka umusal ng orasyon. Hindi maaari. Umalis ka sa harapan ng anito ko! Aray! Tama na! Tama na! Kasabay ng paglitaw ng dalawang gabay sa loob ng mansyon,
Humangin ng malakas at tangka na sanang papatayin ni Mang Peter si Mang Raul nang dumating si Lola Asiana. Ara! Lola, anong ginagawa niyo rito? Tutulungan ko kayong talunin ng pinuno ng mga amalanhig. Naniniwala kayo sa matandang yan? Sa kanya nagsimula ang lahat. Pero hindi ako kasing sama mo. Binuhay mo ang mga anak ko at asawa, maging ang mga magulang mo. Pero ginawa mo naman silang mga halimaw. Tama na! Tumigil ka na! Lola, kasalanan niyo to. Ipinamana niyo sa kanila ang pagiging aswang para ano? Para mabuhay ako na mag-isa. Baka nakakalimutan yung nasa lungga kita. Lahat ng mga nakikita niyo nasa paligid niyo ay pamilya ko. Bago pa man tumama ang gabay ng mutya sa katawan ko, mapapatay na rin kayo ng alagad ko. Tumayo kayo, Mama, Papa! Patayin niyo ang matandang ito! Tama na! Huwag mong gamitin ang mga magulang mo laban sa akin. Ikaw ang mamatay! Tigilan mo na ito, Apo! Hindi sa ganitong paraan! Hindi ba kayo masaya? Kasama ko pa rin ang mga magulang ko. Hindi po ba't sa inyo nagsimula ang lahat? Ito naman ang gusto nyo, hindi ba? Maglola kayo? Kung ganun po, apo ninyo ang pinuno ng mga amalanhig? Patawarin ninyo ako. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko magawang labanan ng mga anak ko. Inihanda ni Ara ang tenador at itinutok niya kay Raul. Unti-unting nagbago ang itsura nito. Isang mabangis na halimaw. Kasabay ng mga pagsugod ng mga amalanig mula sa mga bumukas na pinto ng bawat silid. Umalingasaw ang mabahong amoy ng mga halimaw. Saktong gumala ang mga gabay sa palibot ng sala, kaya hindi agad makakilos si Raul hanggang ang mga kampo nito ay hindi na rin nakagalaw. Napansin ni Ara ang natirang baso na may laman na itim na likido. Kinuha niya yon at ipinainom kay Raul. Bumagsak ito sa sahig habang pinipilit isuka ang kanyang nainom. Pinipigilan ito ng gabay na makakilos, pero nauwi din sa pagkikisay ang katawan nito. Lahat ng mga amalanhig na sumugod sa kanila, maging ang mga magulang nito, ay kinain ang lamang loob ni Raul. Nakapikit si Lola Asiana habang umiiyak ng malakas. Sumama na po kayo sa amin! Dito na lamang ako. Isarado ninyo ang pinto. Ngayong wala na ang apo ko. Gusto ko na ring mamatay kasama ang aking pamilya. Hindi mo sila pamilya. Kami na ang bago mong pamilya. Tara na po. Bago pa nila mapansin tayo. Nasa labas ang kalesa. Papaulanan sila ng pako ni Ara para matapos na ang kanilang pambibiktima. At si Raul, hindi na siya mabubuhay dahil kontra sa kanya ang sariling laway ng mga kampon niya. Umalingasaw ang mabahong amoy at sa isang iglap ay nakatayo na ang mga amalanig. Kaya't inalalayan nila ang matanda papunta sa labas ng mansyon. Agad na pinakawalan ni Ara ang tirador at si Mang Peter naman ay sinalubong nito ang mga halimaw gamit ang kampilan. Hinarap nito ang mga sumusugod sa kanilang kinaroroonan. Sa pagkawala sa ere ng mga pako ni Ara, sinalubong ito ng pagtalon ng mga aswang na alagad ni Raul. Kaya nagawa nilang makatakbo bago sila maabutan ng mga aswang. Pero nadapa si Ara at nabitiwan niya ang tirador. Sakto rin ang pagdagan sa kanya ng mga amalanig sa katawan niya. Mabilis na umusal ng isang dasal si Ara. Tebeno! 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 Lumiwanag ang singsing na tanging si Ara lang ang nakakakita. Nasilaw ang mga aswang at napataklob ng mga mata. Ganon din ang pagkabingi sa malakas na hangin na tumatama sa tenga nila. Mabilis na tumayo si Ara at inasinta isa-isa ang mga ulo ng mga amalanig. Ganon din ang kanyang ama na patuloy sa pagtaga sa mga aswang. Isa-isang bumubulagta sa lupa ang mga kalaban at nagkikikisay na nakatirik ang mga mata. Walang natira sa mga aswang. Iginala ni Ara ang kanyang paningin sa buong bakuran. Nagkalat ang mga katawan ng amalanig at sinabayan ng pagpatak ng ulan. Tapos na. Naubos natin anak ang mga aswang.
Nagtagumpay tayo sa tulong ng dalawang gabay ng mutya. At sa pangatlong gabay natin, tatay, ang Diyos, hindi po niya tayo pinabayaan. Iniligtas niya tayo. At matatahimik na rin ang kalooban ko. Masayang masaya si Ara sa tagumpay na kanilang nakamit at nilapitan nila ang kalesa na naghihintay sa kanila sa labas ng bakuran. Pagkasampa nila at maalalayan si Lola Asyana sa pag-akyat, ay hinikit ni Mang Peter ang tali ng kabayo. Kumapit po kayo, Lola! Ha! Ha! Mabilis na tumakbo ang kabayo paalis sa tapat ng mansyon. Kasabay ng pagsilip ng araw sa kanilang dinadaanan ang paglayo nila sa lugar na may nakakasulasok na amoy. Ano natutunan mo sa mga nangyari, Ara? Ang aral po na hindi porket bata pa, wala ng kakayahan. Hindi na magsasanay para lumaban. Hindi po dapat magpapadala sa takot at panatiliin ang kabutihan sa puso. Na laging may puwang ang pagtatama sa mga nagawang pagkakamali, kahit mga kadugo mo pa ang kalaban. Mas mapapabuti po sila kung ilalagay natin sila sa landas ng kabutihan. Patawarin ang mga sarili bago po magtiwala sa iba, kagaya ng ginawa ninyo, Lola, sa pagbibigay ng tulong niyo po sa amin. Pabalik na tayo, anak, sa dati nating bahay, kasama si Lola Asyana. Masiglang pinatakbo ni Mang Peter ang kabayo habang nakangiti sina Ara at Lola Asyana. Malaya nilang tinanaw ang malawak na pataniman ng tubo na nag-iwan sa kanila ng isang alaalang hindi kailanman makakalimutan.